Inahamon ko ngayon si Senate President Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. As nasasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras. Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Yan na nga ho ba sinasabi natin, nag-init na ho ang kilay nitong si Senate President Chis Escudero. Pinalagan na ho yung mga congressman na inaapura ang Senado na dinggin na kagad yung impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong laging updated, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ito na nga ho ba sinasabi natin, natambakan na naman ho tayo ng ating mga mega love shoutout, no? Pasadaan na ho natin ng mabilisan para hindi na ho tayo matambakan kasi baka mas dumami pa. Mahirapan na ho tayo mega love shoutout. Mauubusan ho tayo ng oras, no? Bilisan lang ho natin dito kay Ma'am Lynn Albano. Mega love shoutout. Ma'am Lynn, ingat ho kayo diyan sa diyan sa Japan. Salamat ho sa 800 yan. Mega love shoutout. Ito ho. Mega love shoutout ho dito kay Sir Joseph Tito Orpiana. Mega love shoutout. Salamat ho dyan sa pakulay nyo, ha. Maraming salamat. Ingat ho kayo. Sanda akong mandaigdig naroon kayo ngayong mga panahon na to. Dito kay Ma'am Susan Fujikawa, syempre, no. Ma'am Susan, ingat ho kayo sa Japan, ha. Mega love shoutout. Thank you dyan sa 500 yan. Mega love shoutout din ho dito kay Idol TV Canada. Sir, maraming salamat ho sa support sa PHP. Idol TV Canada, ingat ho kayo dyan sa Canada. Maraming salamat ho. Siyempre, alangan naman, no? Nagbabakasyon lang ho yung si Ma'am Arisa yan, pero pagka nakakasilip yan, talagang walang humpay din hong pagpapakulay niyan. Ma'am Arisa yan, maraming salamat ho sa pakulay nyo na to, no? Salamat sa 800 yen. Mega love shoutout. Enjoy lang ho kayo sa bakasyon nyo. Maraming salamat ho sa support sa PHP. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Beth Resortion. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo kung nasanda ako man ho kayo ng digdig. Mega love shoutout din ho dito kay Self-Love Ruina. Maraming salamat Self-Love Ruina, no? Maraming salamat sa suporta sa PHP. Mega love shoutout din ho dito kay Maria Paz Kutanda. Maraming salamat ho dito sa $10 Ma'am Maria Paz, no? Thank you. Ingat ho kayo dyan sa Estados Unidos. Mega love shoutout din ho dito kay Michael Jan Akaling. Maraming salamat ho, ha. Ingat ho kayo dyan sa nasaan ho ba kayong dako ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Sabi ho niya dito, simula na upo si Bangag, ang dami nang nangyaring masama sa ating bayan. Di tulad nung panahon ni Duterte. Tama ka dyan, sir, no? Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para kung kakayanin, no, maibalik ho natin sila sa pwesto sa 2028 presidential election, itong si Vice President Sara Duterte. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico, no. Sir Jordan, maraming salamat ho, ha. Mega love shoutout. Marami ho si Sir Jordan dito, natambakan na nga ho tayo kay Sir Jordan. Kay Ma'am Janice kasama Zorila. Ma'am Janice, ha, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat po kayo sa Hong Kong. No, thank you ho sa pagsuporta sa PHP. Mega love shoutout din ho dito kay Noliko. Noliko, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong, dyan sa Singapore, no. Salamat ho, maraming salamat. Mega love shoutout. Dito kay Jennifer Ang, maraming salamat ho sa 50 pesos. Naku, napakalaking tulong na ho yan. Maraming salamat. Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay Sir Jordan Cabigo, siyempre. Laging nandiyan yan. Maraming salamat, sir. Sir Jordan, ha. Ingat ho kayo. Mega love shoutout din ho dito kay Mirasol Marquez, ha. Mirasol Marquez, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan. Ingat ho kayo sa Pilipinas. Maraming salamat, no. At dito kay Marilu Fukahori, maraming salamat ho sa 320 yen. Mega love shoutout. Ingat ho kayo sa Japan. Yun na nga ho ba sinasabi natin, natatambakan ho tayo, no? Kaya hanggat maaari, pagka meron nung magpapakulay, gusto ho natin, pinapasadahan natin kagad. Ito na nga mga kababayan, pasadahan na ho natin ng mabilisan. Gusto ko ho munang palakpakan itong si Congressman Richard Gomez. Yan. Ha? Pakilike ko ng video na to kung nabilib kayo dyan sa ginawa na yan. Itong si
Congressman Richard Gomez. Isa ho kasi siya doon sa mga congressman, yung kasi yung ibang mga congressman, hindi ho sila pumirma dahil lilitsyonin ho sila ng mga constituent nila. Halimbawa na lang ho, itong si Mix Nograles, kaya hindi ho siya pumirma, alam ho niya, wala na ho kasi siyang tsansang manalo kay Manong Pulong. Kay Manong Pulong Duterte. Kumbaga namamagasa na lang siya. Kaya hindi siya pumirma. Ang baho na ho ng pangalan ng mga Nograles sa Davao, lalo pa hong babaho kung sakaling pumirma yang si Mix Nograles. Pero wag ho kayong magkakamali. Lahat ho ng pagpapanggap gagawin ng mga Nograles na yan para matalo lamang ho ang mga Duterte. Pero ngayon pa lang ho nakikita natin tapos na ho ang political career ng mga Nograles dahil si Tatay Digong tatalunin niya yang si Carlo Nograles, di ba yung kalaban niya? Ito naman si Manong Pulong, tatalunin niya ho yung si Mix Nograles. Dito naman ho mga kababayan, Rep. Richard Gomez did not sign the impeachment petition against Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho tayo. Saludo ho tayo dyan sa ginawa na yan. Itong si Congressman Richard Gomez. Habang itong si habang itong si Gloria Macapagal naman ho, better safe than sorry. Gloria Arroyo skips final House session to avoid Sara Duterte's impeachment. Natatakot pa ho siya. Baka, sa bagay, madam, no, sa tingin ko naman sa bagay, no, nung nagkaroon ng loyalty check, isa ka sa mga loyal kay Tambaluslos, no? Di ba, Madam Gloria? Pero tingnan natin, sa mga susunod na panahon, sa tingin niyo ho ba mga kababayan, yang si Gloria, mangga din ho ba yan? Kagaya nitong si Aimee. Base ko kasi dito sa post ng Politico.com, former President and now Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo reportedly skipped attending the final session of the House of Representatives before the May 2025 election. So she wouldn't be caught in a blind over impeachment over Vice President Sara Duterte Politico. Ayun na nga mga kababayan, talaga hong itong si Gloria Macapagal Arroyo, iwas pusoy ho siya ika nga. No? Ayaw ho niyang malagay sa on the spot. Kaya imbis na dumalo at alam niyang meron na talaga. Ibig sabihin, alam na ho ng ibang mga congressman. Alam na ho nila na merong pag-uusap dyan sa impeachment na yan. Kaya nung in-interview yan si Gaston Bunting, yung ibang mga congressman, mga patay malisya na lang ho sila. Pero alam ho nila na i-impeach na ho itong si Vice President Sara Duterte. Ayun na nga, rekta ho tayo dito kay Franz Castro. Yan, dito ho tayo. Masyadong apurado itong si Madam. Nagmamadali, may lakad siguro. Ito, pakinggan ho natin ito mga kababayan. President Escudero na ngayon na at this hour patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court, no? Wala sa panahon, wala yung time diyan constraint na kung wag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon na namin ipinasa. So kung Di ba totoo? Inupuan. Ilang linggo dyan sa Senado? 2 linggo, 3 linggong inupuan. Dyan sa House of Representatives. Ang tagal ho nilang inupuan yung impeachment na yan. Gusto nyo pagka-send nyo sa kanila, ura-urada, aaksyonan ho kagad. Unfair naman ho sa mga senador yun. Ikaw kasi, Franz Castro, lagay ko ho dito libre mura ho yan. Nandyan ho yung mga phone number nila, yung mga congressman na pumirma. Nandyan ho sila. At kada video natin, pa-isa-isa ho tayong pinapasalamatan. Yung alam ho natin na sincero, yung hindi nila pagpirma at walang, hindi nababahiran ng politika. Bagkus, naniniwala ho sila na walang ginawang mali itong si VP Sara. Ayun na nga mga kababayan, ang problema kasi sa inyo, Franz Castro, hindi porket alam naman natin na wala kang chance na manalo sa Senado sa 2025 midterm election, yung mga re-electionist na senador, gusto mo hindi sila makaalagwa. Sa bagay, no? Pagbigyan na ho natin itong si Franz. Kasi pag nagkataon, pagkababaho niya bilang congressman, kalaboso na ho silang dalawa nitong si Sator Ocampo. Yung apila nila diyan sa conviction nila, sa tingin ho natin, hindi ho yan kakatigan ng korte dahil mismong mga magulang ang nagreklamo dito kay Franz Castro. Kumbaga, mabigat ho yung ebidensya na laban dito sa ali na to na kinuha nila yung mga bata. Kaya naman, ihanda-handa nyo na ho inyong pala dahil hihimas kayo ng malamig na reha sa mga susunod na panahon. kaya ng kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, hinahamon ko ngayon si Senate President. Grabe, no?
Sa bagay, no? Ano na rin ho niya yan. Kumbaga, extra media mileage dahil kulelat ho siya sa, ano niya, dyan sa kandidatura. Dapat sumama ka na rin doon sa, prosecution na panel ng House para dyan sa impeachment trial na yan. Dapat sumama ka na. Pinagsiksikan mo na sana yung sarili mo. Isa bagay pala, di ka abogado kaya di ka pwede, no? Hindi nga pala abogado itong si Franz Castro. Ano ka na lang, magmiron ka na lang doon. Mag-cheer ka na lang kay Luis Ro pag nagsasalita siya. Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about Senate? Disservice yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga taong bayan sa mga senador natin dahil Alam mo, isa lang inaasahan namin dito, Franz Castro. Pagkaalis mo sa pwesto, diretso ka sa kulungan. Yun. Yung ginagawa mo na yan, yung pagsasalita mo na yan, yung kalayaan mo na yan, disservice yan sa sambayan ng Pilipino. Dahil doon sa mga magulang na naperwisyo nyo, pinagkukuha nyo daw yung mga bata eh. Oh, di ba? Ang complaint na to, hindi naman kung sino-sino lang, hindi ho yung mga grupo o kung sino pa man, magulang ho mismo ng mga batang binitbit nitong si Franz Castro. sila lang naman ang binigyan ng konstitusyon, no? So nasa kanila yung ibinigay ng taong bayan na papel talaga, no, para bilang impeachment judge. Kaya kung hindi nila gagampanan yung tungkulin nila at uunahin nila yung kanilang mga personal interest para manalo sa eleksyon, I think mag-iisip ang taong bayan na kung iboboto pa sila o hindi. Kapal ng mukha nitong Ali na to, no? Ang kapal ho ng mukha nitong si Franz Castro. Kaya ito na ho, mga kababayan, pakinggan na ho natin itong si Senate President Chis Escudero, no? Kaugnay diyan sa pag-aapura sa kanila ng mga congressman na to, di ba? Kung hindi ho kasi naipasa yung impeachment na yan, ang problema minadali nila eh. Kaso malaki na gastos ni Tamba. Nakuha niyo ho ba, mga kababayan, kung bakit alam din ho kasi ni Tamba, majority doon sa mga nag-coups na congressman diyan sa TWADCOM at saka diyan sa Committee on Bad Government, di na ho makakabalik ng mga yan. Markado na ho kasi yan sa ating mga kababayan sa kanilang mga distrito. Hindi rin ho nagustuhan ng mga constituent nila yung ginawa nilang pagkukups diyan sa House of Representatives. Kaya alam din ho nila na pagka hinintay pa nila na matapos tong Congress, pag nagbukas yung 20th Congress, panibagong bayaran na naman ho yun sa mga congressman. Panibagong panliligaw na naman ho yun. Di ba? Panibagong hearing na naman ng Committee on Bad Government. Di ba? O di ho natin lang, mag-hearing pa sila o magpa-file na lang magpa-file na lang ng impeachment o kung ano man ang gagawin nila. Pero malaki pa rin ho ang gastos kasi itong mga to kumbaga kargado na eh. Kargado na ho itong mga congressman na to kay Tamba. Kumbaga pagka hindi nila sinunod ang kagustuhan ni Tamba, may kalalagyan sila. Sa laki ba naman ang ibinibigay dito sa mga congressman na to? Kada event, 777, meron 77 skip. Di ba? Imposibleng pagka sinabi ni Tamba na pumirma ka dyan, kailangan mo pumirma. Pagka hindi ka pumirma, may kalalagyan ka. Ang laki-laki na ng gastos ni Tamba dyan sa mga congressman na yan. Tapos balita pa ho natin, ang pagpirma daw ho ng mga congressman na yan, di umano. Napakalaki daw ho ng pondo niyan. Talagang nagbuhos daw ho sila ng limpak-limpak na salapi para talagang mapakita na solido ang House of Representatives at kumbaga maipakita kasi representante ho yan ng iba't ibang distrito ng ating bansa Kumbaga yung mga kada distrito talagang gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaso taliwas ho yun sa nangyayari on the ground nga. Yung iba ho nakikita na natin yung mga taga-suporta ni VP Sara, winawasak ho nila yung mga tarpaulin, mga taga-suporta ng mga Duterte at ayaw ma-impeach si VP Sara. Yung mga congressman na pumirma, winawasak na ho yung mga tarpaulin nila. Sa susunod na video ho natin, ipapakita ho natin yan. Alright, tanaw tayo dito kay Boy Quilay. The Senate shall As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado,
The Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment, but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Nagbabanjing-banjing pala kayo dyan eh. Ito naman si Franz Castro. Nagbanjing. Kung di kayo nagpabanjing-banjing, malamang naipasama sa agenda doon sa last na session ng Senado at ngayon na pag-uusapan niya kung hindi nyo binanjing-banjing. Di ba? Binanjing-banjing nyo kasi eh. Ang dami nyo pang kaartihan na hintayin namin yung third impeachment, fourth impeachment. Yung meron pang magpa-file. Dito sa isa na to, pipirma na itong mga congressman, di ba? Hindi diskumpiyado ho sila doon sa ipinail ng mga tropa nitong si Trillanes. Diskumpiyado ho sila doon sa mga ipinail ng grupo ng mga makakaliwa. Gusto ho pala nila, sila yung magpa-file. Bali 3 yung final di ba? Meron. Pang-apat, tama, yung pang-apat yung final. Para kumbaga ika nga nila bulletproof, no? Walang akala nila wala na talagang solido na talaga yung kaso laban dito kay VP Sara pagka yung ika-4 na pagpa-file tapos nandiyan lahat sa likod ng yung mga congressman na kumita diyan sa impeachment na yan, di ba? Pero babalik pa rin ho tayo doon sa issue na pagka-inumpisa na ho yung impeachment trial na yan, lahat ho ng argumento nitong mga kumakalaban na to kay VP Sara, wala ho yan. Hindi ho makakapalag ho yan pagka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsalita dyan sa Senado. So, bilang katugunan, gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules of Impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa,
kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binaba sa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, you will Sana have- natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, you Bagaman will- mahaba. Sir, Pambihira ho talaga tong si Boy Kilay. Susundot pa talaga ho siya, di ba? Ganyan ho ba kayo nag-uusap kayo dalawang mag-asawa sa bahay? Ganyan ba kinakausap niya si Heart Evangelista? Ibang klase, no? Ganyan kayo nag-uusap? No, bago kayo matulog, mag-aano ka muna, tutula ka muna. normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwedeng yung i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier o few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi.
Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment Narinig mo ba yon na Franz Castro? Hindi daw papayag itong si Gis Escudero na ganun-ganun nyo lang daw sila. Pero pagka nag-utos itong si Marcos Jr., no, mabilis pa sa alas 4. Pustahan tayo kung ay sa bagay nagbigay na ng nagbigay na ng pahayag, kumbaga cryptic message kanina itong si Marcos Jr. kaugnay diyan sa impeachment na yan. Anong sabi niya? Dapat gawin nila ang trabaho nila. Trabaho nila yan Nandyan na sa kanila yan Dapat pag napunta sa kanila, wala na silang choice. Nakuha niyo ho ba yung mensahe na yon ni Marcos Jr. para dito kay Chis Escudero? Ang sabi ho ni Marcos Jr., bilis-bilisan nyo daw ho. Kung di nyo naiintindihan yung kanyang naging press con kanina, para sa iyo yun, Chis Escudero. Ang bagal niyo daw ho. I-impeach nyo na daw ho itong si Vice President Sara Duterte. Hinahin nyo naman impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. Yun daw, wala. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Yun, wala ho, hindi ho mauumpisahan. Kaya na ho tayo, balik na ho tayo doon sa mga totoong issue. Kulang-kulang na ba ICAM report, yung pagdami ng nagugutom ngayon sa ating bansa. Ano pa, yung kriminalidad, illegal na droga, lagi ho kasama yung droga, no? Lagi ho talagang kasama yung droga kasi ibang klase ho itong itong administrasyon na to, napakarami ho ng mga bangag. Napalaganap po talaga sa kalye yung mga pakalat-kalat na hindi mo malaman kung ano gagawin nila sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa ng isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara? It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judge man or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit nyo na, kung May phone in. kung after election magko-convene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko,
1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihing continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprobahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang na ang Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si Nympha. Paano ko Kanina naman, magpatawag? asan ba sila? Nasa press officer. Paano daw ko magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na actionan yung impeachment? Oo, pwedeng mangyari yon, pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam Legal. ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa. Ayon sa ating saligang batas, hindi ito isa o saklaw marahil nung probisyong yon, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alam namang hindi kami mag-attend. Okay, Mav and then RG. Sir, some senators... Sir, meron pong mga re-electionist senators na nag-raise na ng concerns na hindi nga raw sila makakampanya kapag araw po nagkaroon ng hearing during the break. Was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because no caucus was held about it for the simple reason that I don't want to presume that things will happen before it happens. Mukha naman kami masyadong excited, di ba, na, oh, ayun na, bukas, nandiyan na, lika, meeting tayo. No, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about given the impeachment na mahahalaga din naman na makabuluhan at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. Okay, RG. Just At teka, follow up lang dun sa kay Senator Bato. So, may Si basis... Senator Bato ba? Some senators lang ang sabi ni ma'am. Pero isa si Senator Bato na parang concern niya, parang talo sila o lugi kasi hindi sila makakapag-ikot habang ibang senatorial candidates makakapag-ikot. Actually, again, may basis yung concern. not necessarily. Tanda mo, maraming senador ang maraming kongresista ang sumikat sa impeachment at naging senador. Maraming mga senador na nagre-elect din base sa impeachment. So, depende. Dahil nakatutok ang lahat ng buong sambayanan doon, ayaw mo nun, di ka na mag-iikot. Kung yun talaga yung pakay mo. Pambihira naman ho itong si Senator Chis Escudero. Hindi, ano naman ho kasi yan yung pagsasalita, hindi naman ho lahat, marunong yan. Yung ano dyan, yung makakapagpabida dyan, halimbawa, yung si Cayetano, si Pia Cayetano,
yung mga re-electionist na abogado, kagaya nitong si Francis Tolentino, yan, may-utilize nila yan, makakapitalize nila yung impeachment trial na yan. Pero yung mga kandidatong kagaya ni Senator Christopher Bongo, hindi niya naman trip yan eh. Trip ni Senator Christopher Bongo, ayan, number 28 sa balota, magserbisyo. Ngayon, anong gagawin dyan? Nakaupo lang. Siyempre, mas pipiliin niya na mag-iikot-ikot para malaman niya yung hinaing ng ating mga kababayan kaysa tumambay dyan sa trial na yan. Kaya tama nga ho na tapusin na muna tong election na to, para talagang maipwesto natin itong ating mga kandidato dyan sa Senado. Mga kababayan, napakahalaga ho na maipanalo ho natin. Kaya tinuturo na ho kayo nitong si VP Sara. Yang mga kandidato natin, hindi, yung mga nag-i-slide papunta doon, yan yung mga merong saltik sa utak. Pero yung mga nag-aano lang, merong transition na merong numero, yan ho yung mga senatorial candidate natin. Huwag ho kayo magpalito. Hindi ho kandidato yan, yan ho yung mga pumirma. Yan si Flores. Pero yung Senator Bato de la Rosa, kandidato ho natin yan. Kailangan ho, maipanalo ho natin si Attorney Jimmy Bondoc. Ayan si JV Hinlo. Importante ho, napaka halaga na talagang mailukluk ho natin sila sa susunod na eleksyon. Pag nagkataon na nagkaroon ng impeachment trial, at least alam natin na meron ho tayong numero at hindi mai-impeach itong si Vice President Sara Duterte, di ba? Meaning, so, depende. Ang sagot ko ron, depende. Pero ulitin ko, hindi namin napag-usapan yan. But it can make or break re-electionists. Well, definitely. Pero it's a platform, it's an opportunity. Saan ka makakakita ng live na teleserye tungkol sa tunay na buhay ng tao na hindi susubaybayan? Nasa sayo na lang kung yung karakter mo ba'y kontrabida ron o bida. At wala pang bayad, free. Isa pa yun, walang bayad. RG. Hala. Okay. Okay, sir. Ang dami kasing pumirma dun sa impeachment complaint, about 215. Do you think that is reflective of the support for the leadership of the House? Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung press release na yon ng Speaker. Sa pagkakaalam ko, ang impeachment complaint ay kaugnay sa pagpapanagot ng isang impeachable officer. At walang kinalaman sa pagsuporta sa liderato ng Kamara. Ihahalin tulad ko na lang siguro dito. Na ma-convict o ma-acquit ba sa dami o liit ng boto, magre-reflect ba yon sa suporta sa akin ng mga mambabatas dito sa Senado? Sana. Hanggat maaari, wag nating iugnay masyado sa politika o pangangampi ang prosesong ito dahil naihain na nga, ayoko nang bigyan ng kulay politika ito. Magkabilang kulay man, green man o red, o yellow o anuman. Sir, ang isa bang senatorial candidate can act as a defense lawyer? Candidate, what do you mean? Kasi may isang senatorial candidate, di ba? Parang may state, Attorney Vic. Sino? Attorney Vic Rodriguez. Nag-volunteer na agad siya? Oo. Kailangan muna siyang tanggapin ng kliyente bago siya makapag-volunteer. Parang, ang pag-volunteer ng abogado sa kaso, alam kong tawag dyan ay ambulance chasing. Hindi yata tama yun. Marapat ang kliyente, ang akusado, ang ini-impeach, ang mag-anunsyo ng kanyang mga abogado at hindi para i-volunteer yung serbisyo ng abogado. Kayo naman, wag ho kayo masyadong magpahalata. Natakot kayo kay Attorney Vic Rodriguez. Ambulance chasing. Nakikita naman ho ng ating mga kababayan, kahit ho tayo abogado, magbo-volunteer ho tayo kay VP Sara. Ang nagkataon, hindi ho tayo abogado. No, ngayon yung pag-volunteer nitong si Attorney Vic, in good faith, hindi yung porket kandidato siya. Talaga hong ano ho siya, yung tipong nakita niya kung ano yung ginawa sa kanya, sa Malacanang, at kung ano yung ginawa kay Ma'am Cathy Bina, ganun ho ang ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Siguro nahabag itong mama, ngayon gusto niya, sige, tulungan kita, VP, no, di ba? Pero wala pa naman announcement, pero huwag muna kayo masyadong magpahalata na kinakabahan kayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Mahusay ho kasi na abogado yun, no? Kung hindi man siya kunin itong si VP Sara, okay din naman ho, wala namang problema yun. Alam naman ho natin na talagang marami hong, kumbaga, abogado di Campanilla ang paparada dyan sa impeachment na yan. Kung yang si Luis Tron na lang, ako, lalamunin ho yan ng buhay ng mga abogado nitong si VP Sara. Abangan nyo lang ho mga kababayan, abang-abang lang ho tayo. Yan ay nasa ethics ng mga abogado. Okay, RG. Sir, I think in the past it was reported that the former president would like to be a defense counsel for the vice president. Actually, that would be expected. Sinabi na niya yan, abogado siya, abogado rin. Si Vice President Sara Duterte, abogado rin yung kanyang asawa.
Hindi ko na ikakagulat yan kung mangyayari man yan. There's no legal impediment to that. There is none. So sir, kung In consider... fact, even the Vice President herself can represent herself in addition to other lawyers. So sir, kung consider nyo sa pag-draft ng rules kung papayagan ng isang senatorial candidate na maging defense lawyer. By that time, tapos na ang halaman. Oo Hindi na nga. siya kandidato, abogado na lamang siya. Okay, Amor. Ayun na nga mga kababayan, dito na una ang tatapusin na sagot nitong si Chis Escudero doon sa mga congressman na inaapura ho sila na umpisa na yung impeachment trial na yan laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Sa mga lahat ng nagpakulay dito sa video na to, maraming salamat ho. Saludo.